Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang mga cryptic social media post ni Yassi Pressman ang nagbigay ng ideya sa kanyang mga taga-subaybay na hiwalay na sila ng boyfriend niyang si John Semira. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang ipasilip ni Yassi sa IG account nito ang larawan ng bagong tattoo sa kanan na tagiliran ng kanyang katawan, isang hummingbird na nilagyan ng caption na "It's nice to be free like this hummingbird on me." Nitong Sabado, mas nakaka-intriga ang entry ni Yassi sa kanyang IG na quote-unquote, "not triple, not double, but single." May mga nagpapatotoo na matagal nang hiwalay sina Yassi at John. Hindi pa naglalabas ng pagtanggi o kumpirmasyon ang magkabilang panig pero hindi na follower si John ng Instagram account ng aktres na malaki ang pagpapahalaga sa pribadong buhay niya. July 21, noong 2022 nang aminin ni Yassi sa publiko ang relasyon nila ng Toronto-based businessman dahil sa kanyang Instagram post ang pagbati niya kay John ng maligayang kaarawan. Ito yung post na yun, no? Quote-unquote, HBD, "So happy with where life has brought us, so lucky to have you calm my anxieties, hold my hand, push me to become better and empower me. I promise to keep giving you surprise cheek kisses and random times or at random times of the day when you think I'm kulit. Even when you think I'm kulit." Ayan, kahit makulit daw siya, ay bibigyan pa rin niya, no, itong si John ng surprise cheek kisses. Sa isang television interview naman, no, nitong nakaraang Mayo lang, nagkwento si Yassi na taga-Canada si John pero bumalik at nanirahan ito sa Pilipinas dahil sa kanya. Sabi nga ni Yassi, no, quote-unquote, "I think it's pretty secure." Yan yung kanyang pagsasalarawan, no, ng kanilang pagmamahalan, kumbaga, no. Ang sabi pa nga niya, no, quote-unquote, "Something I guess I was needing after a lot of the things that have happened in my life, and finally parang it feels like home na no pressure, no stress, very very light." Pero nitong nakaraang Hulyo, wala na siyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang boyfriend na lalong nagpatibay, no, sa mga hinala, no, ng ating mga kachismis na winakasan na nila ang kanilang relasyon. Samantala, maraming eto medyo trigger warning tayo, no, ating mga kachismis, no, dahil maraming laslas, no, sa bisig nitong si James, no, ang karakter na ginampanan ni Khalil Ramos sa Cinemalaya 2023 competing film na As If It's True. Dumaan kasi sa sa matinding mental health problem itong karakter na si James. Sa totoong buhay, no, ang katanungan diyan ay dumanas ba ng ganoong problema rin, no, itong si Khalil? Ayan, sabi ni Khalil matapos ang gala screening ng As If It's True sa PICC Cinema Rizal, quote-unquote, we all have mental health issues. It's the awareness of mental health is what we need to bring to light. It's very important and it's not to be taken lightly. Especially in our generation ngayon, there are so many things that we don't have control of. And we're coming out of pandemic and it's not something that we can just brush off as something that we feel one day or just a topic that we can openly talk about. It's a very serious matter that should be talked about carefully. My heart goes to everyone who is experiencing problems with mental health. And it's something that everyone needs to be aware of, and if you know anyone that needs help, it goes a long way for each and everyone. Personally, of course, as an artist, I could relate to James of him being a struggling musician. I have had my own personal struggles. I have had my own personal anxieties in my life.
Of course, this is a role. Si James, he has gone through a lot in his life and it was my responsibility as an actor to portray it accurately. As accurately and as right as possible. Ang As If It's True ay idinirect ni John Rogers at co-stars dito ni Khalil sina Ashley Ortega, Adriana So, John Silverio, Angeli Sanoy, Rachel Coates at Marnie Lapus. At sa pagtatapos ng ating segmento, isang apology letter ang inilabas ng content creator na si Ayin Bernos kaugnay ng lumalabas na artikulo sa isang digital publication tungkol sa box office queen na si Catherine Bernardo. Si Ayin, kung ating matatandaan, ay dati siyang contestant or participant sa Miss Universe Philippines 2021. Kabatch niya si Beatrice Luigi Gomez na nag-top 5 the same year sa Miss Universe. At itong si Ayin ay kumbaga meron siyang bagong role as editor-in-chief ng naturang digital publication. At recently dun sa isang article na ipinost nga ng naturang digital publication tungkol nga dito kay Catherine, ayun nga, parang medyo pinagpiestahan siya ng mga fans ng naturang box office queen. May titulo kasi ito, quote and unquote, "We're here for Catherine Bernardo's experimental era," at tinalakay dito ang out-of-the-box role ni Catherine sa upcoming movie na A Very Good Girl kung saan kasama si Dolly De Leon. Ayan, nakita naman natin yung teaser ng pelikulang A Very Good Girl at medyo talagang very daring Hindi naman yung daring as in yung pa-sexy, kundi yung daring na talagang out of character Kung makikita kasi natin si Catherine ay very siya kumbaga very chill lang yung kanyang dito, parang no chill ang kanyang karakter na talagang siguradong aabangan at lalong-lalo na kasama niya si Dolly De Leon ay kumbaga dito malalaman kung kaya bang makipagsabayan ni Catherine dito kay Miss Dolly. Pero yun nga, pinuna ng maraming supporters ni Kath ang article na yan, maging si Ayin dahil siya yung editor-in-chief na pinayagan daw maipublish ang artikulo. Tinawag nilang backhanded compliments ang paglalarawan kay Kath dito sa article na ito at kasi yung dating daw, sabi nga nitong mga supporters ni Catherine ay kumbaga may times na pupurihin itong si Catherine tapos biglang pupunahin dun sa the same article, pero para sa ibang supporters ay kumbaga yun nga parang binabash parang ibinababa si Catherine ng naturang artikulo na to at dahil dyan nabatikos maging si Ayin kasi ito yung sabi nung ilang kumbaga parang sasabihin na natin na parang bashers ni Ayin na kumbaga isa pa naman daw siyang advocate ng women empowerment pero hinayaan niyang maibaba yung kanyang kapwa babae si Catherine dun sa lumabas na article. At eto yung pinost naman ni Ayin sa X na dating Twitter bilang apology letter doon nga sa artikulo na yon bungad niya, quote and unquote, "Recently we published an article titled We're Here for Catherine Bernardo's experimental era with every intention of commending her new role on A Very Good Girl. I understand, however, that I have overlooked the tone and word choice in some parts of the piece. I take full responsibility for this personally and professionally. I believe in lifting women up and creating safe spaces for us to thrive, and I am sorry for this oversight." Tinapos niya yun ang letter sa pagsasabing may mga natutunan siya sa karanasang ito at patuloy niyang pag-iigihan ang kanyang trabaho. Pero ano ba talaga yung kinagalit niya ng mga fanay ni Catherine, Ayan, ito yung isang tweet ng publication na ikinadismayan ng supporters ni Kath. Sabi ng tweet na ito, quote and unquote, "If the trailer for A Very Good Girl is anything to go by, #Catherine Bernardo needs to continue taking on diverse acting roles." Sa simula ng article, kinilala ang pagiging tanyag ni Catherine at ang pagiging box office superstar dahil sa tambalan nila ni Daniel Padilla. Na syempre alam naman natin na kumbaga binrake ni Catherine itong ang
kumbaga, yung mga milestones nga ng Kathniel dahil ang highest grossing film of all time sa ngayon dito sa Pilipinas ay Hello Love Goodbye, kung saan ang nakatambal ni Catherine ay syempre ang Asia's multimedia star na si Alden Richards so doon napatunayan na si Catherine pwede naman siyang talagang iparehas sa ibang actors bukod kay Daniel, although itong Hello Love Goodbye after nito nagtambalan ulit sila ni Daniel Padilla I think or kung hindi po tayo nagkakamali ay 2 beses pa silang nagtambal ni Daniel, kaya siguro medyo nag-alangan kung sino man ang sumulat nitong article kasi bumalik din sa Kathniel ang usap-usapan. At ito nga sunod nga nito, quote and quote, while there is nothing wrong with that, we can't help but feel that Catherine can do more than just the typical roles. We know that she has the talent, she just needs the right vehicle to do it. Hindi rin daw nila nagustuhan ang pagkumpara kay Catherine sa iba pang kapamilya stars na nag-venture sa ibang genre para mag-grow bilang actors. Sabi ng article na ito, quote and quote, while there is nothing wrong with wanting our fave actors and actresses to take on movies and roles we love them for, they also deserve to spread their wings creatively and expand into different projects. Parang meron tayong naaalala pagka ganyan ng usapan kung ating po matatandaan, ito rin yung mga hinaing ni Liza Soberano nung naging hawak na siya ng Careless Music ni na James Reid, 'di ba? Talagang sinabi ni Liza na kumbaga toxic yung love team culture dito sa Pilipinas, hindi siya kumbaga nabigyan o hindi siya binigyan ng outlet, ng platform, ng boses upang kumbaga maging involved doon sa creative side ng mga production kung saan siya involved. At yun na nga, nabanggit na nga speaking of doon sa naturang article ang mga artista tulad din na Enrique Hill na alam naman natin na medyo bumalikwas din doon sa love team na kumbaga marami ang pumuri kay Enrique dun sa Seven Sundays kung saan talaga nakipagsabayan siya kina Ding Dong Dantes, Aga Mulak at Christine Reyes syempre itong si Nadine Lustre na alam naman natin na matagal na talagang buwag ang JD kaya talagang namayagpag si Nadine at nanalo pa ng ilang Best Actress Awards parang Catherine lang din kasi naglalabanan noon yung mga roles ni Catherine at Nadine sa iba't ibang award shows dito sa Pilipinas. At syempre hindi natin makakalimutan of course yung nabanggit natin kanina si Liza Soberano na talagang naging very controversial simula nung kumalas na siya sa ABS at syempre isa na rin diyan si Andrea Brillantes na syempre bukod sa naghiwalay na talaga sila ni Seth Fedelin ay talagang kumalas na siya dun sa mismong love team at ang ka-love team na nga ngayon ni Seth ay si Francine Diaz. At sa huling bahagi nga ng article na ito sinabi na tamang landas ang tinatahak ni Catherine na tumatanggap na ngayon ng mga proyektong ipinapakita o ipapakita ang kanyang versatility as an actress at kahit nga na binigyan naman din ng papuri pero sa palagay ng ibang fans ay pampalubag loob ito dun sa mga kritisismong nailagay sa article na ito. At ito palang sinasabing article kung saan binatikos nga itong si Catherine Bernardo, isa pala siyang opinion article so syempre alam naman natin pag nagbibigay tayo ng opinion ay opinion naman talaga yon kung ano talaga yung sa palagay nung nagsusulat at hindi naman ito totally facts although syempre alam naman natin na talagang namayagpag yung karera ni Catherine Bernardo simula nga nung nagkaroon ng Kathniel. Pero bago pa man din nagkaroon ng Kathniel, alam naman natin na magaling ng actress itong si Catherine Bernardo at napatunayan na niya yan dun sa Mara Clara kung saan ang kasabayan pa niya noon ay si Julia Montes diba yung mga eksenang nag-aaway talaga sila ay talagang mapapawaw ka na lang, diba? Kumbaga bago pa man yung Kathniel, magaling na talaga si Catherine. Siguro mas nakilala lang siya nung nagkaroon
nagkaroon ng Kathniel at mas lalo pa siyang nakilala nung nakatambal na niya si Alden Richards dun sa Hello Love Goodbye at ngayon nga aabangan no ng madlang people no kung kaya nga ba niya makipagsabayan sa isang Dolly De Leon. Ayun. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.